Napakaganda po ng topic natin ngayong araw na to, kaya tapusin nyo po ang video ito, panoorin nyo po ang bawat isang tip kung paano tayo pumili ng magandang location. And ladies and gentlemen, welcome to another video. Pag-uusapan natin ngayong araw na to ang isa sa napakalaking factor kung paano tayo magpalaki ng business, at yan ang tamang location. Pero bago natin pag-usapan yan, guys, baka naman pwede, subscribe muna kayo dyan at turn on yung notification bell. Tulungan nyo ang palakihin ng channel na ito para po mas marami makapanood ng ating mga videos na kwentuhan about sa pagtatayo ng maliit na negosyo. At mag-press po kayo ng like mamaya pag nagustuhan nyo ang video na to. Pero back to topic guys, alam nyo ba ang pagpili ng location ay isa sa napakalaking factor para umasenso or para mapanatili nating operational ang ating business. Hindi lang dahil sa napakaganda ng building o bagong building or sobrang mura ng pwesto ay pipiliin mo na ang pwestong ito. Dapat maging maingat po tayo sa pagpili ng pwesto ng ating magiging negosyo, kasi ang isa sa mga dahilan, hindi na po basta-basta mailipat ang ating negosyo. Ito na po ang isa sa mga importante. Anong klase ng pwesto ba ang kailangan mo? Ito guys, ayon sa pag-aaral, basahin natin. Dapat may plano ka kung sa anong business mo gagamitin ang location. Gagamitin mo ba sa retail space? Magtatayo ka ba ng opisina? Kakailangan mo ba ng bodega o warehouse? Kailangan mo ba ng kusina or kaya naman lugar para sa equipments? Yan, dapat mo i-consider yan. Kung alam mo ang pwesto na kailangan mo, malaki ang tulong na magawa nito para sa pagpili mo ng location at para maging tugma sa negosyo na itatayo mo. Ito po yung pangalawang bagay na dapat consider mo sa pagpili ng location. Magkano ba ang budget o nakalaang pera para sa pwesto na kukunin mo? Yun ang isa sa malaking katanungan, magkano bang budget mo, nakalaang halaga para sa pwesto mo, kasi kailangan mo munang gumawa ng plano bago ka mag-start up ng business. Meron ka dapat nakalaan talaga separately na para sa pwesto. Ang nakalaan mo na budget ay isa sa pinakamahalaga kasi baguhan ka pa sa negosyo, kaya limited pa ang cash mo. Tandaan mo na hindi lang yung upa ang paglalaanan mo sa pwesto mo. Maaari magbayad ka pa rin sa pagpapakabit ng ilaw, tubig o iba pang posibleng bayaran mo. At yung susunod po, yung pangatlo, ay isa pa rin sa pinakamahalagang dapat mo i-consider sa pagpili ng pwesto. Pero bago natin pag-usapan yan, i-request ko muna po mag-subscribe kayo sa personal channel ko. Yung link po nasa baba. Meron po ng fun, family, vlog, challenges para sa family. Let's go to number 3 guys, ang isa sa pinakamahalaga na kailangan mong i-consider. Ano ba ang mga negosyo na malapit sa pwesto na kukunin mo? Kasi dapat mong alamin kung ano ba yung mga nakapaligid sa pwesto mo, yung ba yung neighborhood na yan. Baka naman sobrang dami ng competition ng pinaplano mong itayong negosyo, kasi pag sobrang dami ng competition, baka kukunting customer na ang posibleng matira sa'yo. Pero dapat mo rin consider na kung wala naman ikaw competition sa area, ibig sabihin ang business hindi boom dyan sa area na yan. Ibig sabihin walang masyadong negosyo na maganda ang kita sa area na kapag walang competition. So pili ka rin ng walang masyadong maraming competition, or at wag naman yung wala kang kompetensya kahit isa. And mga kwentuhan, let's proceed to number 4. At ano ba itong isa sa pinakamahalagang dapat natin consider? Madali bang puntahan ng posibleng customers ang pwesto mo? Yung bang pwesto mo malapit sa community or sa mga neighborhood na marami nakatira na pwede nang lakarin papunta sa negosyo mo? Or yung pwesto mo ba ay malayo sa community pero maganda ang parking area sa malapit? So consider mo po yung iyong accessibility para sa mga customers. Napaka-importante niyan guys, kasi kung mahirap puntahan at mahirap hanapin, ay talagang walang customers na pupunta. At ito po mga kwentuhan yung panlima na kinukonsider kong napakahalaga rin. May posibilidad ba na lumaki ang negosyo mo dun sa pwesto na gusto mo? Ang maliit na pwesto siguro mura, pero baka malimitahan ang pag-grow ng business mo. Maaring kailangan mo ng mas malaking space soon para mag-expand ka. Mas kailangan mo ng working area someday para mag-expand ka. What if yung nakuha mo pwesto wala nang posibilidad para expand? So tingnan mo rin guys yung paano mag-grow at may posibilidad mag-grow yung business mo. Kasi kung nasa retail industry ka, baka sakaling in the future, mas kailangan mo ng mas malaking retail area para ma-accommodate mo mga customers mo. Kasi kung tama ang pag-handle mo sa negosyo mo, malaki ang posibilidad na lumaki ito. At ito po yung last one na isa sa pinakamahalaga. Ito po yung number 6 na anong klaseng pamayanan ba ang nakapaligid sa pwestong gusto mong kunin? Pag-aralan mo rin kung ano ba ang klase ng community na meron dyan sa area mo. Kung mataas ba ang crime rate, kung yung bang building o yung shop na kukunin po yung risky sa fire. So marami kang dapat i-consider. Kung yung bang area na yan ay kinakatakutang puntahan ng mga customers. So yun, dapat mo i-consider yung safety ng mga posibleng customers mo in the future, na dapat hindi sila masasaktan pagpunta dyan. At muli po nagsusumamo ako sa inyo guys, tulungan yung palakihan ng channel na to by subscribing and turning on the notification bell. At hanggang sa muli po, ito si Ice Gasco. Lagi niyong tatandaan, sa ating kwentuhan, meron kayong matututunan.